Ayun mga kaubas, so kapag linis na ako dito, tanggal ko na yung mga ibang damo, halos malinis na lahat. So ngayon papakita ko naman sa inyo yung development ng ating mga buds, kung may nagbago na ba, kung lumaki na. Ayan mga kaubas, lumaki na. So pwede na ito pruning bukas mga kaubas. Ayan so ito yung sinasabi ko sa inyo, na pag tinanggalan nyo na ng dahon yan, at tapos kapag apply na kayo ng mga fertilizer, ay mag-activate na ito, lalaki na sila. Ayan, lalaki na. So pag may time ako bukas mga kaubas, ay magpupruning na ako nito. Ayan so ngayon ang ginagawa ko, nag-apply ako ng organic fertilizer. Ito, naglagay ako ng cow manure, tapos sinaluan ko siya ng mga eggshell. Ayan, so meron na akong nalagyan na dalawa. So ito yung part 3 ng ating ginagawang video na paghahanda sa ating ubas na papubungahin. So ito yung aking organic na inilalagay, niluan ko siya ng eggshell. Ito ay cow manure, kakaunti ito mga kaubas, kulang ito, pero para maipakita ko sa inyo kung paano ako naglalagay ng organic. Ayan, itong eggshell mga kaubas, nagbibigay ito ng calcium sa ating mga tanim, na nakakapagpatibay sa mga bulaklak, sa mga magiging bulaklak niya, hindi basta basta malalaglag. So kailangan i-cultivate mo muna siya para madaling humalo sa lupa yung ating ilalagay na organic. Ganyan, kasi pagka nilagay mo lang na hindi ka nag-cultivate, pagka umulan maaring tangayin ng tubig, sayang mga kaubas. So ganyan, pero kailangan mas marami. Itong ilalagay ko ay konti lang, kasi konti lang yung aking nakuhang organic ngayon. So ito, tandaan nyo mga kaubas, so kung nung huling nag-apply ako ng fertilizer, kung sana kung meron akong na-apply na fertilizer, ay tandaan nyo yung araw kung kailan kayo huling nag-apply ng fertilizer. So bibilang kayo ng 15 days or 2 weeks, paglalagay kayo ulit ng fertilizer. Basta tuloy-tuloy yun na every 2 weeks mga kaubas ang i-apply nyo, dahil sa magpapabunga tayo ng ubas ay complete fertilizer at 0060 yung i-apply nyo mga kaubas. So ayan, so okay na muna yon. Lagyan na natin tong 4 na puno, so dun pa banda, pero mamaya na lang yon, pagka ipakita ko na sa inyo yung mga dapat patandaan na pwede na siya i-pruning. Ayan diba, ang lalaki na. So mga 5 days ito mga kaubas, mag-ano na yan, babad break na yan. So kailangan na siyang ma-pruning kaagad para yung mga nutrients na nilagay natin o yung mga in-apply nating mga fertilizer ay dun na siya mag-focus dun sa mga bagong tutubong sanga. So kasi wala na, naputol na siya, so dito na lang sila magpo-focus. So ang mangyayari ay tutubo itong malusog at napakaganda, at sigurado na siyang magbubulaklak. So yan yung aking ginagawa. Kailangan
timing yan, tamang timing. Kasi kung maliit pa siya, katulad nitong maliit na yan, nag pruning ka na, baka yung mga nutrients ay hindi eksakto na ma-absorb ng ating ubas na isusupply niya doon sa mga buds na yon. Kaya nasa tamang timing din yan. Itong mga damo na to hindi ko pa natanggal. At ang isa pang ginagawa ko mga kaubas ay nagdidilig din ako ng yung mga ginagawa kong swamp fertilizer. So didiligan natin siya. So ito yung mga kaubas, yung aking ginawang swamp fertilizer. Organic din ito. Ang nilagay ko dito yung mga source of nitrogen, source of potassium, basta halo-halo na dyan. Binabad ko dito, in-extract ko ito ng 2 weeks para may maidilig tayo. Yan. So ganyan ang itsura mga kaubas. Mabaho ito. Merong halo-halong mga manure, mga dahon-dahon. Yung malunggay na yan, kasama yan. Yung mga manure ng baka, chicken manure. So marami akong nilagay dito mga kaubas. In-extract ko sila para ngayon kunin natin para maidilig naman. Yan. So didilig ko sila para-paraan na lang yan mga kaubas. Pero kailangan kasi alam mo yung kung saan ka makakakuha ng mga source of nitrogen, source of calcium, potassium, para mapagsama-sama mo sila para maibigay mo rin kung ano yung mga kailangan ng ubas para siya ay makapagbunga. Parang complete fertilizer na rin ito. Yan. Diba mga kaubas? Titignan natin kung mapapabunga natin ito ng maganda. So lalagyan ko pa yung iba na yon, pero lalo tayong matatagalan pagka ayan ay papakita ko pa sa inyo. Sunod-sunod lang naman yung pare-parehas na. Ayan brown na brown, tapos ang laki na yung ready to sprout na, malapit na mag bud break. So kailangan bukas mapruning na ito mga kaubas. Doon sa kabila ganun din, tinignan ko kanina. So baka pagsabay-sabayin ko na ito na i-pruning. Yan yan yung development ng ating paghahanda. Wala tayong ginamit na chemical fertilizer. Yan. So bibigyan ko kayo ng example kung paano ko nagpo-pruning. Ito, nandito yung pinakamagandang buds niya, 1, 2, 3. Dito putulin ko na dito, tapos ito gawin ko na siyang cuttings. Ito yung ngayon yung bubunga. Yan. Kung hindi nagbunga ito, pwede dyan, pwede dito. Tanggalin ko to, kahit tumubo tanggalin ko para hindi na mag-consume ng nutrients. Gaya ganda yan. So pruning na tayo bukas dito mga kaubas. So yun ang nilagay kong organic manure, cow manure, tapos naglagyan ko ng eggshell, tapos swamp fertilizer mga kaubas. Yan yung aking fertilizer sa ngayon. Organic ito. Hindi pala magiging organic kasi
wala akong organic na fungicide. Kailangan ko rin siyang applyan kasi ng fungicide mga kaubas after mag pruning ako. So semi organic lang siguro. Ayun o. So yun mga kaubas, at hanggang dito lang muna. At bukas abangan nyo, magpo-pruning ako. So yun, paalam sa inyong lahat. Bye bye.